Bumulusok po yung piso kontra US dollar ng 60. Gaano po ba ito kaseryoso? Maituturing na po ba itong red flag sa ekonomiya natin as early as now? Opo, mapulang-mapulang bandila yan dahil ang pinagbibili natin ng petrolyo na tumaas na ang presyo ay dolyar. So ibig sabihin po niyan, para po tayo makabili ng petrolyo, magpapalit po tayo ng dolyar gamit ang piso sa mas mataas na halaga. Mhm. So kung sa 60.10 yata nagsara kahapon, malaki pong bagay yan na makakadagdag pa sa presyo ng petrolyo sa merkado ngayon. So bukod doon sa nangyayari sa Middle East, itong pagbagsak ng piso kontra US dollar, makakaapekto din doon sa presyohan na pinoproblema na natin ngayon. Ano-ano pa pong ibang mga sektor ang maaapektuhan nito? Well, unang-una po ang sektor ng transportasyon ay unang makakaranas niyan. Pangalawa po ay ang mga mamamayan na mamimili dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, mararamdaman po talaga natin yan sa ating mga bulsa. Oo. Kaya po ang paghahanda natin, mahirap po sabihin na sa mga mamamayan, magtipid kayo dahil mahigit sa 50% ng ating populasyon ay walang ipon, walang sobra. Kung ano ang kinikita nila, ay ganoon din po ang kanilang ginagastos. So pagka tumaas po ang presyo ng mga bilihin, talaga pong mararamdaman nila na kailangan magbawas. At ang pagbabawas ay depende rin po. Kung tayo po ay minimum wage earner, mas malaki pong pagbawas ang ating kailangan gawin para po makabili tayo ng mga pangunahing pangangailangan natin. Lalo na po sa pagkain. Ang inflation ay seryosong problema ng mga mamamayan sa ngayon. May mga datos na tayo nakita, yung mga survey na dumadaan, ano ba ang pangunahing pangangailangan o ano bang pangunahing issue na dapat na tugunan ng pamahalaan, nangunguna po ang inflation. Ito po ang pinakamataas na prioridad ng mga mamamayan sa ngayon. At ngayon, nakikita natin na tumataas, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, dumaos-dos naman ang halaga ng piso kontra dolyar, aasahan natin mas malaki pa po ang magiging epekto nito sa ating pong mga family. Oo, yun nga po yung ina-explain nyo kanina kasi transport sector, the consumers, kasi karaniwan po ng mga binibili natin, imported. Pati mga importers tatamaan dito. So syempre, ipapasa po nila yun sa atin na consumers dahil hindi rin naman po sila nag-business para lang din naman malugi. So ngayon po, ito pong pagbagsak ng piso kontra US dollar, magtatagal pa po ba ito? Hanggang kailan po kaya ito? O makakabawi ba tayo sa mga susunod na araw o linggo? Kung sa mga susunod na araw, palagay ko po ay magpapatuloy ito. Unang-una, ang sigalot sa gitnang silangan ay hindi natin inaasahan na matatapos bukas makalawa. Ang sabi ang pahayag ng Amerika, nanalo na sila. First hour pa lang daw panalo na sila, dinideklara nila na nanalo na sila sa Iran. Kaya lang, ang Iran, patuloy pa rin po ang pagpapaulan ng kanilang mga missile, may drone. So pangatlong linggo na mukhang hindi natatalo ang Iran. Naubos ang kanilang liderato, napalitan na po. At ngayon ay mukhang hindi po ito susuko sa mga loob ng mga ilang araw. At dapat po matutuhan na po natin yan. Bakit po kailangang sumuko ang ating pong mga kapitbahay o ang ating pong mga bansa na hindi naaayon sa sistema na gusto natin. Yun na po ang sinasabi nila kasi meron daw itong nuclear arms o gumagawa ng nuclear arms. Meron po dung iba diyan na meron na rin pong mga nuclear arms. Bakit hindi bobombahin din po kaya sila o kaya naman po kailangan pag-usapan 'yan at magkaroon ng kasunduan na peaceful ang dapat na paggamit sa mga nuclear arms o ng nuclear na energy, halimbawa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo.